Maghanda dahil ibubunyag natin ang pinakamainit at pinakakontrobersyal na opinyon sa mundo ng Formula 1 na magpapabago sa iyong pananaw. Ang Formula 1 ay isang sport na may iba't ibang opinyon mula sa iba't ibang tagahanga. Marami sa mga ito ay ganap na makatwiran, normal at positibo, ngunit ang ilan ay maaari ring maging kontrobersyal o, sa ilang kaso, ganap na walang katuturan. Mas mahusay si Stroll kay Alonso. Dasal ko sana biro lang ito dahil kailangan mong magkaroon ng matinding bisyo para isipin yan, lalo na noong 2023 kung saan nilampaso talaga si Lance ng rookie. Ngunit dahil sa mga ganitong pananaw, ngayong araw ay susuriin natin ang ilan sa mga pinakakontrobersyal na opinyon sa F1 na matatagpuan sa iba't ibang social media platform para hindi mo na kailangang tiisin ang mga ito. At labis akong nag-aalala sa Twitter. Dahil Twitter yan. Bilang isang professional na adik sa F1, gagawin ko ang lahat para matukoy kung ang mga opinyon na ito ay mabuti o masama. At sana, matapos ng video na ito ang ilan sa mga pinakamalalaking debate sa F1 na alam kong malamang ay hindi mangyayari at sa halip ay magdulot ng maraming giyera sa comment section. Ngunit, simulan na natin. Hindi totoong sport ang Formula 1. Naku, simula pa lang ay masama na. Ito ang pinakamasamang pananaw sa buong kasaysayan ng F1. Nakakagulat, marami pa ring tao ang may ganitong opinyon, kahit na patuloy na sinasabi ng mga F1 driver sa media kung gaano kahirap magmaneho ng Formula 1 car. Hindi mo ba nakita ang training videos ni Checo? Push! Para siyang nagpapakahirap na umiri sa pinakamabigat na paraan at naisalin ba ang training na ito sa anumang positibong resulta sa karera para sa kanya? Hindi naman talaga. Ngunit isa pa rin itong ganap na pagpapahirap na training session na kailangan pagdaanan ng bawat driver. Kaya kapag sinasabi ng mga tao ang mga katulad ng bakit nasa timeline ng F1, hindi naman totoong sport. Isipin mo, nanonood lang ng mga kotse sa bahay, lumabas ka na lang. Nagsisimula akong magtaka kung ang mga taong ito ay nagbibiro o talagang may utak silang hindi gumagana ng maayos. At dahil ito ay Twitter, malamang ang huli. Masamang opinyon. Si Oscar Piastri ang pinaka-overrated na driver sa grid ngayon. Paumanhin, ngunit ang kasalukuyang Oscar Piastri ay sobrang overrated. Sobrang overrated si Oscar Piastri. Pinakamasamang rookie kailanman. Naku, ang lakas ng dating ng mga Oscar haters guys. Wala akong masabi kundi ito at ito at ito. Ang mga taong galit kay Oscar Piastri ay talagang kailangang magpakonsulta sa therapist agad. Ano ang nagawa ng taong ito para maranasan ang anumang uri ng galit? Kung galit ka kay Oscar, ikaw ay may problema sa pag-iisip o si Carlos Sainz. Walang pagitan. Kaya ang pagsasabing overrated si Oscar Piastri o anumang negatibong bagay tungkol sa kanya ay masamang opinyon. Paano ka naglakas loob? Sa tingin ko, sobrang hot ni Lance Stroll. Sino ang nag-iisip niyan? Vale, sa tingin ko, baka nasaktan mo ang ulo mo ng husto sa kung saan dahil hot si Lance Stroll. Ang tanging mainit kay Lance Stroll ay ang kotse niya na sumasabog pagkatapos niyang bumangga sa barriers. Ngunit sa subhetibong paraan, naiintindihan ko. Alam mo, si Stroll ay medyo gwapo. Para masigurado, inilagay ko pa nga ang kanyang mukha sa isang pretty scale website kung saan nakakuha siya ng medyo magandang score. Ngunit kapag isinaalang-alang mo ang personalidad ng taong ito, nawawala ang lahat ng ganda tungkol sa kanya para sa iyo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Oo. Okay, ginagarantiya ko na mas magiging masaya ka sa isang relasyon kay Max Verstappen bilang si Sid the Sloth. Huwag kalimutan, nariyan din sina Charles, Oscar, Lando, Logan, Carlos Sainz o si Fernando El Padre Alonso. Kahit sino maliban kay Stroll. Masamang opinyon, ibalik ang V10s. Magandang opinyon, kung hindi man kamangha-mangha, ang tunog ng mga kotse ng F1 ngayon ay parang malalakas na vacuum cleaner at ang regulasyon sa 2026 ay hindi agarang makakapag-ayos niyan. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na ibalik ang V10 sa sport sa loob ng maraming taon na. Ang tunog ng V10 ay parang langit sa Formula 1. Tingnan mo ang mabilis na paghahambing na ito. Kaya, walang tanong doon. Ang V10 ay mas maganda ang tunog. Mahusay na opinyon. Si Nicholas Latifi ang pinakamasamang Formula 1 driver na nabuhay kailanman. Okay, ito na ngayon ang pinakamasamang pananaw sa kasaysayan ng F1. Kalimutan na ang lahat. Paano ka naglakas loob na sabihing si Nicholas Latifi ang pinakamasamang Formula 1 driver na nabuhay kailanman? Isipin mo, dinidisrespeto mo ang GOAT ng ganon. Hindi ka panipaniwala. Hahatulan kita ng 2 taon ng pagpapahirap ng isang Ferrari fan. Dagdag pa, kung magiging totoo tayo, hindi naman talaga si Nicholas Latifi ang pinakamasamang F1 driver. Si Lord Mahavir yan.
Diyos ko, ayusin mo. Si Lewis Hamilton ay 8 beses na world champion. Naku, kontrobersyal ito. Ngayon, alam kong inaasahan ninyong masamang opinyon ito. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na maganda ito? Aba, kahit ang lahat ng nasa sport ay nagsabi nito, maging si Christian mismo. Hindi dapat ganon sa totoo lang. Ibig kong sabihin, nagkaroon si Max ng 51G na aksidente. Si Lewis Hamilton ay 8 beses na world champion. Alam mo yan. Ngunit kapag inulit mo ang pahayag na yan ng paulit-ulit, doon na ito nagiging nakakainis. Simula ng kontrobersyal na Abu Dhabi 2021, maraming tao mula sa Team LH o mga hater ni Max Verstappen ang labis na mahilig ipilit ang opinyon na yan sa mga tao. Kahit hanggang ngayon, na tuwing makakakita ka ng F1 post tungkol sa pag-update ng statistics ni Lewis, laging may daan-daang komento na nagsasabing, sa totoo lang, 8 beses na world champion si Lewis, na parang magpapabago ito sa numero sa website ng F1. At maging ang mga post na tuwirang mapanlinlang kung saan inaangkin nilang may nagsabi na si Lewis ay 8 beses na world champion kahit hindi naman. Bakit kailangan ng mga taong ito ng ganoong karaming validation na kailangan nilang gumawa ng peking quotes? Kaya, ang pagsasabing si Lewis Hamilton ay 8 beses na world champion ay maganda kung itatago mo sa sarili mo. Masamang opinyon kung ikakalat mo ito na parang mga daga na may salot. At huwag kayong mag-alala guys, para sa kapakanan ng inyong katinuan, pagkatapos ng lahat ng mga opinyon na malamang ay nagtrauma na sa inyo ngayon, tiwala akong hindi na ito lalala pa. Kaya, sa susunod na opinyon, huwag na lang, mas lumala pa ito. Ang pagtukoy sa GOAT ng Formula 1 ay isang bagay na maraming tao ang may iba't ibang ideya at ayos lang iyon. Ngunit kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng mainit na online debate tungkol dito, ito ay talagang ang pinakamababaw na bagay na nakita ko ngayong araw. Ilang buwan na ang nakalipas, gumawa ako ng isang community post na nagsasabi sa lahat na si Logan Sargent ang GOAT gamit ang statistics ni Lewis Hamilton. Biro lang ito, malinaw na malinaw. Ngunit, may mga taong talagang nasaktan dito at sinubukang itama ako sa pagsasabing, dapat si Lewis Hamilton. At pagkatapos, biglang may nagkomento na nagpapahamak sa karera, sa totoo lang, dapat si Lewis Hamilton na may kasamang nerd emoji. Ang komento ng taong ito ay nawasak, ngunit kung magiging ganap na walang pinapanigan dito, kung talagang kailangan natin ng isang tiyak na driver bilang GOAT, si Nicholas Latifi iyon. Walang tanong doon, at ilalagay ko sina Logan Sargent at Nick De Vries bilang malapit na pangalawa at pangatlo, habang si Jos Verstappen ay makakatanggap ng espesyal na parangal bilang GOAT sa pagbugbog sa sarili niyang anak. At dahil papunta na tayo sa mga komento sa YouTube, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang sabihin na kayo ang pinakamahusay na tagahanga na maaaring magkaroon ng isang tao. Seryoso, hindi ko inasahan ang ganitong uri ng suporta mula nang simulan ko ang channel. At ngayon, saan man ako pumunta, may mga komento na nagsasabing, mas mahusay at tama si Rick. O tuwing binabanggit ko si Daniel Ricardo ba yan mula sa sikat na koponan ng Visa Cash App RB. Honestly, kayo ang pinakamahusay na tao kailanman. Ngunit sa kabila niyan, ang mga komento sa YouTube ay maaari pa ring maging pinakamagandang lugar para makahanap ng mga pinakakasuklam-suklam na opinyon sa F1. Dahil sa komunidad ng F1, kung bago ka pa lang sa sport, ang pagpasok dito ay maaaring ang pinakamalugod na karanasan o tuwirang ang pinakamahigpit na karanasan na parang paulit-ulit mong tinitiis ang pagkabata ni Max Verstappen. Nabanggit nga pala, hindi inabuso si Max Verstappen. Nagkwento lang siya ng ilang bagay. Ngayon, kumikilos ang mga tao na parang inabuso siya. Tanging ang kanyang ama lang ang nagbigay ng lahat para kay Max at sa kanyang pangarap at ginawa siyang kung ano siya ngayon. Si Diyos ay isang kahangahangang ama. Oo, doon na ako nawala ng gana. Ang pananaw na ito ay mali sa maraming paraan. Oo, hinubog ni Jos Verstappen si Max sa kung ano siya ngayon, ngunit inabuso si Max noong bata pa siya. May daan-daang artikulo tungkol dito. Ang taong ito ay naglalabas din ng kanyang trauma sa bawat PR stunt na kanyang kinabibilangan. Ang tatay ko noon, nung bata pa ako, tinatawag niya akong medyo kakaiba, pero hindi ko sasabihin iyon sa kamera. At si Jos ay literal na ipinagyayabang ang kanyang pambubugbog sa anak sa mga interview na parang nagsuot siya ng designer items mula sa Gucci. Tumayo ka. Talagang binasag ko ang helmet niya. Bang! Alam kong ako ang may kontrol. At isinuko ang kanyang mga pangarap para kay Max. Pare, natupad ni Jos ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ni Max. Masamang opinyon. Hindi ko alam kung paano bumagsak ng husto ang Alpine. Ginawa nilang traktor ang race car sa loob lang ng 1 taon. Dahil sila ay Pranses. Magandang opinyon. Okay, bumalik tayo sa F1 Twitter. Aka impyerno.
Laos na si Lewis Hamilton. Laos na si Max Verstappen. Laos na si Fernando Alonso. Sa puntong ito, sa tingin ko hindi na ito kailangan pang sagutin. Alam mo na ang sagot. Ang nakakalason na bahagi ng komunidad ng F1 ay lumala ng husto na ang mga driver ay madulas at bumagsak at pagkatapos, boom, 300 tweets na nagsasabing tapos na ang kanilang karera. Halimbawa, ang komunidad ng F1 ay maaaring maging sobrang sama na ito ang literal na karaniwang araw sa F1 Twitter. Talaga, bagaman mayroon akong tweet na maaaring magpatunay na si Lewis Hamilton ay talagang laos na. Tingnan mo lang ito. Sobrang laos na si Lewis Hamilton. Natalo siya ni Lewis Hamilton ang aking GOAT. Ngayon, sa tingin ko ipinapaliwanag nito ang lahat. Hindi ako makapaniwala guys na binasag ni Lewis Hamilton ang sarili niyang record. Hindi ka panipaniwala. Lewis, paano mo hinayaan na gawin yan sa'yo ni Lewis pare? Kumbinsido ako na ang mga babae ay karaniwang hindi mahilig sa sports at nahuhumaling lang sa partikular na mga manlalaro o atleta. Halimbawa, sa F1. Okay. Batay sa mga tweet na, hot si Lance Stroll, malapit na akong sumang-ayon dito at sa katotohanang may mga taong sobrang uhaw kay Kimi Antonelli na literal na 17 taong gulang pa lang. Ngunit sa kabutihang palad, may mga tunay na babae na mahilig sa Formula 1 kung ano ito. Hindi pa lang ako nakakakilala ng kahit sino sa kanila dahil hindi ko alam kung paano makipag-usap sa mga babae. Paano pa rin interesado ang sinuman sa F1 ay tila baliw sa akin. Alam mo kung ano pa ang nakakabaliw sa akin, Rich? Ang nakakainis mong grammar. Ngunit, sinabi ng taong ito, tama. Talagang napakasama at nangyari na nagpa siya ang race director na ipasa ang championship kay Verstappen. Diyos ko pare, akala ko tapos na tayo rito. Umalis ka dyan. Okay, paano pa rin interesado ang sinuman sa F1? Nakakatawa kung paano ito ni-tweet ng taong ito pagkatapos mismo ng 2024 Hungarian Grand Prix kung saan nangyari ang lahat ng ito. Si Piastri ang nanguna sa karera. Pagdating niya roon, nag-lock up siya at nagkaroon ng kontak sa kanyang lumang karibal. Nanalo si Oscar Piastri sa unang pagkakataon sa Formula 1. At Rich, yan ang dahilan kung bakit interesado pa rin tayong lahat sa F1. Masamang opinyon. Ang F1 ay hindi kaaya-aya. Okay, gaya ng makikita ninyo, ito ay isang WhatsApp message kaya personal ito. Hindi ko kailanman naintindihan ng mga taong hindi gusto ang F1. Ang sport ay talagang napakaganda kahit sa mga pinakaboring na pagkakataon. Kaya para matuklasan kung bakit, nagpa siya akong tanungin ang aking mga kaibigan kung bakit hindi nila gusto ang F1. At pagkatapos ng ilang mensahe, ito ang kanilang mga tugon. Lahat sila nagsabing dahil gusto ko daw. Ano ba? Maghihiwalay sina Kevin Magnussen at Nico Hülkenberg sa pagtatapos ng season. Hindi naman talaga ito isang pananaw, ngunit nais kong sabihin na medyo nalulungkot ako dito. Kaya, masamang opinyon. Ngunit ngayon, mga kababaihan at Ginoo, sa wakas ay narito na tayo sa huling opinyon. Kaya, basahin natin ito ng mabilis at tapusin na. Tara na, sobrang hot ni Lance Stroll. Hindi natin gagawin yan. Sige, aalisin ko muna yan. Okay, kaya narito ang huling opinyon, mga kababaihan at Ginoo. Tara na, ako ay isang Red Bull fan at isang F1 fan muna. Maaamin kong hindi ko gusto ang Mercedes, ngunit tiyak na pinahahalagahan ko ang ilan sa mga pinakamagaling na pagmamaneho ni Lewis, tulad ng Brazil 2021 o ang qualifying sa Singapore, para lang makabanggit ng ilan. May mga kontrobersya sa lahat ng koponan, ngunit bilang mga tagahanga, dapat nating malaman ng mas mabuti. Teka, nasa Twitter pa rin ba tayo? Diyos ko, oo, hindi ako makapaniwala, guys. Sa tingin ko, nakita natin ang unang goated na opinyon sa kasaysayan ng F1 at sinira ito ng taong ito. Pare, ano ba ang sinabi ng taong ito? Abu Dhabi 2021. Pare, bakit pa rin natin pinag-uusapan ito? Ngunit, yun ang ilan sa mga pinaka-kontrobersyal na opinyon sa F1 na nakita ko sa social media at literal na 30 minuto lang ang inabot ko para mahanap ang mga opinyong ito. Ganon kabilis at ganon kasama ang komunidad ng F1. Ngunit seryoso guys, pagkatapos ng lahat ng mga opinyong iyon, dapat lang na magkasundo tayo na ipalaganap ang pagiging positibo at mahalin ang bawat F1 driver ng pantay-pantay. Lahat ng driver ay karapat-dapat dito, gaano man sila kasama, maliban sa dalawang ito. Kinaiinisan ko ang mga ito. Kailanman sa buhay ko ay hindi ako magkakaroon ng simpatiya sa dalawang ito maliban kung bibilihin nila ito sa akin tulad ng pagbili nila sa kanilang mga upuan.